Ako si Talasa D, masunuring anak, panganay sa 3 magkakapatid at tagapagmana ng dinastiya sa mundo ng politika. Matapos ang termino ng aking ama bilang alkalde, ako ang humalili sa pwesto. Akala ko ay sapat na ang sakripisyo ko hanggang sa ang lalaking minahal ko ng palihim ay pinakasal sa bunso kong kapatid. At ito ang kwento ng buhay ko. Breaking news. Ilang proyekto sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Talasa D naudlot umano at walang malinaw na pondo. Isang whistleblower ang naglabas ng dokumentong magpapatunay sa di umano'y irregularidad ng mga proyekto ng lungsod at ang isyu ng kanyang angkan laban sa korupsyon. Mahinang saad ng sekretarya ni Talasa na si Mikay. Nakaharap si Talasa sa telebisyon sa loob ng opisina niya. Hindi niya alam kung mas pipiliin niyang basagin ang katahimikan o ang salamin ng telebisyon. Ngunit bilang isang D at panganay, tagapagmana at alkalde, she was taught to stay composed even when the world was already burning beneath her feet. Ano to? Paninira? Election season na ba? Hindi ba't masyado pang maaga para sa paninira nila sa akin? Lalo pa at ilang buwan pa bago ang pagbubukas ng candidacy para sa next election? Tanong ni Talasa at daman niyang nanginginig ang loob niya. Magtatatlong taon pa lang siya sa pwesto. 3 taon ng paniniwala niya na kaya niyang buwagin ang anino ng pangalan ng kanyang ama na si Mayor Teo D. Isang haligi ng politika sa kanilang bayan na kinatatakutan ng marami. Ngunit sa likod nun ay ang samot-saring paninira dahil sa iba't ibang issue patungkol sa ilegal na negosyo ng mga D. Nais niyo po bang maglabas ng post para sa negatibong balitang ito? Tanong ni Mikay habang hawak ang kanyang iPad. Sa kabila ng pagiging patas at aktibo ni Talasa sa pagpapaunlad ng lungsod ng Santa Maria, ay anino pa rin ng pangit na nakaraan ng pamilya niya ang naibabato sa kanya. I-post mo na lamang ang mga natanggap sa scholarship ng lungsod at huwag na lang nating pansinin ang mga pambabati ko sa akin. Jack na mas puputaktihin tayo ng tao kung papatulan natin ang walang basehang balita. Saad ni Talasa at madiing napapikit. Nga pala, Mikay, kumusta ang mga kandidato na nais kong makabilang sa grupo ko sa nalalapit na eleksyon? Nakatanggap ka na ba ng sagot? Tahimik na lumapit si Mikay at marahang iniabot ang iPad kay Talasa. May ilan pong umatras, Mayor. Maingat niyang sabi, parang pinipiling huwag masaktan ang damdamin ng kanyang amo. Si Konsehal Alvarez at si Konsehal Manalo, hindi na raw sasama sa line-up natin. Nababahala raw sila sa isyu na kinasasangkutan ng pamilya D. At may bulong-bulungan na tatakbo ang mga Bustamante. Saglit na tumigil ang mundo ni Talasa. Alam niya kung gaano kalakas ang mga Bustamante sa lungsod nila, lalo sa magandang governance na ginawa ng mga ito. Inaamin naman niya na kaya nakapasok ang mga D at matagal na namuno ay dahil sa katahimikan ng mga Bustamante na ayaw na yatang bumalik sa politika dahil sa masalimuot na nakaraan ng mga ito. Ngunit nagtataka siya kung bakit bigla ang mga itong nais na muling lumaban. Sino raw sa mga Bustamante? Akala ko nasa abroad yung ilan sa mga Bustamante. Hindi ba't na-diagnose na rin na may sakit sa puso ang dating alkalde? Wala na raw pong isyu sa kalusugan ang dating alkaldeng Bustamante. Ayon sa mga nakakakilala sa kanila, mukhang matindi raw ang babanggain natin ngayon. Saad ni Mikay, lalo pa at nag-aalala siya. Napabuntong hininga si Talasa. Pumikit siya sandali. Tinatakpan ng daliri ang kanyang sentido, lalo pa at siya ang sumalo sa mga kasalanan ng pamilya niya na wala naman siyang kinalaman. Hindi pa nga ako nakakabawi sa isyu ng ama ko. Heto at binubuhay na naman ang mga multo ng nakaraan. At ngayon, sumabay pa ang mga Bustamante sa sakit ng ulo ko. Mas mabuting gumawa na tayo ng damage control, Mayora. Kung papahig po kayo, I can schedule a private dinner with some of the hesitant councilors.
makakatulong kung personal yung makakausap ang ilan yung kaalyado noon. Tsak din naman natutulong din ang ama niyo sa... Hindi hinayaan ni Thalassa na matapos ang sasabihin ni Mikay. Hindi, Mikay. Hindi tayo tatanggap ng anumang tulong sa pamilya ko. Tungkol sa paglaban ko sa pangalawang pagkakataon. Lalaban ako ng patas at hindi na uulitin pa ang vote buying na nangyari noong una kong pagtakbo. Ang nais kong gawin mo ay hanapan mo ako ng impormasyon tungkol sa strategies ng mga Bustamante. Alamin mo kung sino ang makakalaban ko at kung saan galing. Hindi ako papayag na matalo sa labang to. Agad namang sumunod si Mikay. Samantala, sa kalagitnaan ng kanilang pag-aasikaso sa mga issue ay nakatanggap si Mikay ng imbitasyon tungkol sa binyag ng anak na bunso na kapatid ni Thalassa. Mayor, pupunta po ba kayo sa binyag ng pamangkin niyo? Tanong ni Mikay dahilan kung bakit napabuntong hininga si Thalassa. Hindi ako pupunta, Mikay. Hindi ka pupunta dahil hanggang ngayon hindi mo matanggap na kinasal si Leo kay Thea. Mapait siyang napangiti nang maalala ang sakit ng nakaraan kung saan pinaasa siya ng kanyang ama na kay Leo siya ipapakasal. Tatanggapin niya lamang ang tungkuling ipagpatuloy ang nasimulang politika. Napatingin si Thalassa sa malayo, sa bintanang tanaw ang mapayapang lungsod na tila ba walang alam sa ingay na unti-unting gumugulo sa kanyang mundo. Napapikit siya, pilit na kinukubli ang pait na muli na namang gumapang sa kanyang dibdib. Alam mo, Mikay, kung may isang bagay man akong hindi makakalimutan sa tatay ko, ayun na yung napako niyang mga pangako. Tahimik si Mikay, hinihintay ang susunod na sasabihin ng alkalde. Bata pa lamang ako, palagi niyang sinasabi sa akin na ako ang susunod na haligi ng Santa Maria. Na kung kaya ko magsakripisyo, kaya ko ring makuha ang lahat, kapangyarihan, respeto, at pati ang pinakamamahal ko. Sabi niya, kung susundin ko lahat ng plano niya, kay Leo ako magpapakasal, na siya na raw ang bahala sa lahat. Hindi agad nakapagsalita si Mikay. Kilala niya si Leo, ang lalaking matalik na kaibigan ni Thalassa noon, at lihim niyang minahal ng buong puso. Ginawa ko ang lahat, Mikay. Nag-aral ako sa kursong ayaw ko. Tumayo ako bilang tagapagsalita ng ama ko kahit bata pa ako. Tinanggap ko ang mga kasinungalingan na hindi ko naman gawa. Inilaban ko ang pangalan ng pamilya namin kahit ayoko na. At akala ko, sapat na yun para piliin din niya ako. Pero iba ang pinili ni Leo. Saad ni Mikay. Si Thea, ang bunso kong kapatid, na wala namang pakialam sa politika. Siya pang pinili ni Leo. At para saan pa lahat ng ginawa ko? Para sa isang pangakong hindi naman pala totoo. Parehong walang imik ang dalawa. Tanging mahinang hum ng aircon at ang patuloy na pag-ikot ng city fan ang naririnig. Sabi mo nga, Mikay, mas makabubuti kung kausapin ko ang mga konsehal. Pero sa totoo lang, pagod na ako. Hindi lang sa politika, kundi sa mga kasinungalingan na buwabalot sa buhay ko. Pero lalaban ka pa rin, hindi ba? Tanong ni Mikay, marahang nilapag ang iPad sa mesa. Dahil kung hindi ikaw, sino pa? Tahimik na napatingin si Thalassa sa kanyang sekretarya. Saglit siyang hindi sumagot, pero sa kabila ng lahat, unti-unting bumabalik ang determinasyon sa mga mata niya. Lalaban ako, Mikay. Pero hindi para sa pangalan ng mga di. Lalaban ako para patunayan na may puwang ang katapatan sa mundong nilamon na ng kasinungalingan. At ano pong gagawin natin sa binyag? Hindi ako pupunta. Aniya, muling bumaling sa mga dokumento sa mesa. Ipahatid mo na lang mga regalo ko. Mas nais kong makausap ang mga Bustamante, Mikay. Po?
Makikipagtagpo ka sa mga Bustamante? Gulat na tanong ni Mikay. Oo, nais kong makilala ang makakatunggali ko. Gusto ko makipag-usap na hayaan na munang mapatunayan ko na hindi korap ang isang talasadi. Gagawin ko po kaagad ang invitation upang mapadala sa mga Bustamante, Mayora. Dumating ang araw ng pagkikita ni Talasa at ng posible niyang katunggali. Maulan noong gabing iyon. Sadyang malayo ang lokasyon ng cafe. Isang lumang bahay na ginawang coffee shop sa hangganan ng Santa Maria at kalapit bayan. Tahimik, madilim at walang masyadong dumaraan. Perpektong lugar para sa mga lihim na usapan. Nakaitim na coat si Talasa. Tahimik siyang naghintay habang nilalaro ang mainit na tasa ng kape sa kamay. Hindi pa rin siya sigurado kung bakit siya pumunta. Hindi pa rin siya sigurado kung ano ang aasahan sa mga Bustamante at kung sino ang makakausap. OMG, Mayora! Don't tell me na ang nag-iisang tagapagmana ng Bustamante ang lalaban ngayong halalan. Malalaki ang matang tanong ni Mikay sa kanya. Nalipat ang tingin nila sa isang lalaking kapapasok lamang sa loob. Halatang mataas ang pinag-aralan at suplado. You know him? Talasa ask. Kunot ang noo niya habang nakatitig sa lalaking papalapit na sa kanilang pwesto. Sinong hindi nakakakilala sa isang Kyle Bustamante, Mayora? Halos mapatalon si Mikay sa kilig. Mabilis niyang tinaas ang tingin. Naroon si Kyle, naka-dark blue na polo at may dalang payong na basa sa ulan. Kyle Bustamante. Sagot niya, may bigat ang tinig. Akala ko, ang iyong ama ang siyang makakalaban ko. Ngumisi si Kyle, tinitigan si Talasa na para bang kilalang-kilala niya ito. Ikaw naman ang pinakaayaw kong tawaging kaalyado. Umupo siya sa tapat ni Talasa at nilapag ang isang envelope sa mesa. Bago mo pa itanong, ako ang makakalaban mo. Nanatiling tahimik ang dalaga habang tinititigan ang envelope. Pinatawag mo ba ako para imbitahan at maging kaalyado mo? Bilang iyong bise? Dagdag ni Kyle, nagtaas ng kilay si Talasa. Hindi ba obvious? Gusto mong makita kung gaano na ako kahina para makalusot kayo sa susunod na eleksyon. Umiling si Kyle at natawa sa kaangasan ni Talasa. Wala naman palang kwenta ang pagpunta ko rito. Are you threatened, Mayora? Anong ibig mong sabihin? What do you want? Bakit hindi mo ako diretsuhin kung para saan itong pag-uusap na ito? Pasimpleng sinanyasan ni Talasa si Mikay upang iwan na sila ni Kyle at yun naman ang ginawa ng sekretarya. Huwag kang tumakbo bilang alkalde sa nalalapit na eleksyon. Direct sahang saad ni Talasa kaya natawa ng malakas si Kyle. At anong gagawin mo kung hindi ako pumayag sa utos mo? Nangiinsultong tanong ni Kyle habang malamig na nakatitig sa magandang mukha ni Talasa. Tell me, Miss Talasadi, ipapapatay mo ba ako? Katulad ng ginawa ng angkan mo sa mga inosenteng mamayan na nais lamang manirahan sa lupang kanila naman dapat. Wala kang alam, kaya wala kang karapatan na husgahan ako. Hindi ako magwi-withdraw ng candidacy. Naglaban ang titig nila ni Kyle kaya't napahawak sa sentido niya si Talasa. Nais niyang manalo upang ipamukha sa pamilya niya na kaya niyang manalo nang walang anumang tulong mula sa masama. Hindi ba pwedeng nais ko lang tapusin ang termino ko? Alam ko kung gaano kalakas ang pamilya mo sa lungsod na ito, kaya nais mong umatras na lamang ako upang wala ka ng malakas na kalaban. Pananapos ni Kyle sa nais sabihin ni Talasa kanina. Nais mo akong gamitin, Talasa. Humihingi ako ng pabor, Kyle. At sino ka naman para pagbigyan ko, Talasa? Para ko lang pinagbili ang kapakanan ng mamamayan dito sa Santa Maria kung hahayaan ko pang mamuno ang mga di rito.
Hindi ako katulad ng mga kamag-anak ko na dating dumaan sa alkalde ng lungsod, Kyle. Umiling naman si Kyle at tinitigang mabuti si Talasa. Hindi pa rin ang sagot ko, Talasa. Kabilang ka man o hindi, sa lahat ng katiwalaan ng pamilya mo, ay hindi pa rin magbabagong di ang nananalaktay sa iyong dugo. Dugong manloloko. Malamig na saad ni Kyle at magsasalita pa sana nang dumampi na sa kanyang pisngi ang palad ni Talasa. Mapaklang tumawa si Kyle dahil sa ginawa nito. So, yan palang sinasabi nilang D-slap. Ano ito? Sa pisikal ka lang bumabawi dahil nasampal ko sa iyo ang katotohanan na matatalo ko kayo ngayong eleksyon. Wala kang karapatan husgahan ng buhay na hindi mo alam, Kyle. Kung alam mo lang kung anong impyerno ang pinagdaanan ko para lang makatayo sa pwesto ko. At gusto mong maawa ko? Hindi. Gusto kong maramdaman mo na wala akong utang sa'yo. Wala akong kailangan patunayan sa'yo, Kyle. Gusto kong matapos ang termino ko dahil may mga taong naniniwala pa rin sa akin. Hindi lang dahil di ako. Tumayo si Talasa at saka tumungo sa pinto. Ngunit bago pa tuluyang makalabas ay nagsalita pa si Kyle. Kung gusto mo ng respeto, huwag kang humiling ng pabor habang ang pangalan mo ay may dugo ng nakaraan, Talasa. Lumaban ka ng patas. Hindi yung nakikiusap kang umatras ako upang sigurado ang pagkapanalo mo. Tumigil si Talasa pero hindi na siya lumingon. Sa halip, dara-diretso siyang lumabas ng cafe. Iniwan si Kyle na mag-isang nakaupo. Sa sumunod na araw ay galit pa rin si Talasa. Hindi siya pinatulog at tanging si Kyle ang nasa isip niya. Nang sila ay nasa munisipyo para magtrabaho ay pumasok si Mikay. Mayora! Maingat na lapit ni Mikay habang nagbubukas si Talasa ng mga ulat. Alam kong ayaw muna ng mga proposal ko na medyo hindi na ayon sa professionalism. Ano na nasa isip mo ngayon? Umupo si Mikay, sumuliyap muna sa pinto kung sarado bago nagsalita. Hindi ba't sinabi mo kagabi bago tayo umalis sa cafe ang pinag-usapan niyo ni Sir Kyle? Alam mong hindi yun mag-withdraw. Alam mong walang halong simpatsya ang tingin niya sa'yo at tiyak na makipagsasabahin pa yun sa'yo sa nalalapit na eleksyon. Napakunot ang noon ni Talasa. At ano yun? Ano ang pag-uusapan natin tungkol sa buwisit na yon? Naisip ko lang, paano kaya kung sindakin mo rin? Saad ni Mikay habang nakangiti. Napatingin si Talasa sa sekretarya. Tila hindi agad naintindihan kaya muling nagsalita si Mikay. Narinig ko ang sinabi ni Kyle na gusto niyang wakasan ang pamumuno ng dugong D. Pero hindi kanya kilala. Ang tingin niya sa'yo, isa ka lang extension ng pamilya niyo. Kaya kailangan mong ipakita sa kanya kung sino ka talaga. At paano ko naman gagawin yon? Magkukwento ako ng trauma habang iniinom namin ng kaping barako sa tapat ng kumpanya nila? Magmamakaawa sa kanya para paniwalaan ako. Nalalaban ako ng patas. Basta bahayaan niya matapos ang termino ko. Pasalamat siya at hinihila ko ng issue ng pamilya ko. Pababa. Umiling si Mikay, yumuko sandali saka muling tumingin ng diretsyo kay Talasa. No, bigyan mo siya ng dahilan para lumapit. Bigyan mo siya ng alok na hindi niya matatanggihan. Natahimik si Talasa. Gumawa ka ng alok, hindi bilang alkalde, kundi bilang babae, bilang tao, sikreto, labas sa politika. Patunayan mo sa kanya na madiskarte ang mga babae. Nangunot naman ang noo ni Talasa. Anong gusto mong sabihin, Mikay? Bakit hindi mo subukang gamitin ang ugnayan na hindi kayang lagyan ng hidwaan sa pagitan ng pamilya niyo? Isang ugnayan na kayo lang ang nakakaalam. Katawan mo, kapalit ng pag-atras niya sa eleksyon. You mean, I seduce him? Malalaki ang matang tanong ni Talasa. Hindi mo kailangan mahalin siya, Mayora. Ano, katawan lang. Sarap lang sa ibabaw ng kama. Tumahimik ang buong silid. Muling tumingin sa Talasa sa kalendaryo.
Malapit na ang filing ng kandidatura. Isang ugnayan na walang pangalan. Napaisip si Talasa. Mas nais niyang tumanggap ng tulong mula sa kaaway kaysa sa pamilya niyang unang tumalikod sa kanya. Sa kabilang banda, nakatanggap ng mensahe si Kyle mula sa hindi kilalang number. Hi, I'm Mayor Talasa D. Can we talk? Bukas, 9 p.m. in my place. Natawa si Kyle at napailing hindi kalaunan. What are you playing at, Talasa D? At sa hindi niya maintindihang dahilan, parang gusto niyang sumagot at paunlakan ang baanyaya ng mayor. Dumating ang gabi na pagkikita ni Talasa at Kyle. Nang gabing iyon ay halos hindi alam ni Talasa ang kanyang gagawin. Pabalik-balik siya sa paglalakad at minsan ay tinititigan ang kanyang itsura sa salamin. Nakasuot siya ng pinabili niyang pang-90s kay Mikay at sa hindi malamang kadahilanan ay kinakabahan siya dahil sa loob ng robang suot ay ang tila nakulangang tela ng suot niyang 90s upang maakit si Kyle. Ganoon na lamang ang takbo ni Talasa sa main door ng kanyang bahay nang may nag-doorbell doon. Nakita niya agad si Kyle sa tipikal na polo nitong suot. Napataas ito ng kilay nang makita ang itsura ni Talasa. Nag-dinner ka na ba? Tanong niya nang makapasok si Kyle. Yes. Para saan ito, Mayor Talasa? Nakangising tanong ni Kyle. So, this is how a mayor entertains guests? Hindi kita inaanyayahan bilang bisita. Inaanyayahan kita bilang kalaban na gusto kong makausap. Umupo si Kyle, tahimik. Inabot niya ang baso ng wine na nakahanda sa kanyang harapan. Makausap ng ganyan ang suot? Lumapit ang dalaga. Tumayo sa harap niya. Napangisi naman si Kyle na mukhang nais ng puwersahang sensual. Ngunit hindi bakas ang pagmamakaawa sa magandang mukha. Alam mong masisira ako kapag tumakbo ka. Alam kong sisiraan mo ako sa kampanya mo. Sisiraan? Alam mong matagal nang nasira ang pangalan ng angkan nyo, Talasa. Tsak na iyon na maglulugbok sa'yo. Kaya gusto kong humiling. Suportahan mo na lamang ako kapalit ng isang kasunduan. Isang ugnayang tayo lang ang may alam. What kind of relationship are you suggesting? Tumitig si Talasa sa gwapong mukha ni Kyle. Isang lihim, hindi pag-ibig, hindi rin pagnanasa lang. Isang kasunduan. Titigil ka sa kampanya at makukuha mo ko, ang katawan ko, Kyle. Malakas na natawa si Kyle habang tinitignan si Talasa mula ulo hanggang paa. Hindi naman niya maipagkakaila na maganda talaga ang dalaga. Ito ang mga tipo niyang babae. Maikli ang buhok at may maamong mukha. Subalit ang pumipigil sa kanyang magkagusto rito ay ang hidwaan na matagal nang mayroon sa pagitan ng kanilang mga angkan. Ikaw mismo ang nagalok. That's bold. Paano kung may nobya pala ako? You're willing to be my mistress? Hindi nakapagsalita si Talasa at nais na sakalin si Mikay dahil sa maling impormasyon nito. Ang pagkakaalam nila ay single ito at 30 years old na ito. Babaero ka, kaya hindi na ako magugulat kung may baka pang babae, maliban sa nobya mo ngayon. I am 28. Parehas na tayong matanda, Kyle. Nangunot ang noo ni Kyle na di kalaunan ay nawili kay Talasa. Mukhang nag-research kayo tungkol sa akin at chismosa ka rin pala. Sinasabi ko lang ang nalalaman ko. At sa uli, ang kapalit. Ako ang aatras. Hindi kita pinipilit, pero kung mananatili ka sa laban, siguraduhin mong kaya mong talunin ang isang babae na hindi lang nakikipaglaban sa'yo sa plataporma. Natahimik si Kyle. Lumapit siya, marahang nilapag ang baso ng wine. Dahan-dahan ang kilos. Ngunit matalas ang titig. Careful, Talasa.
You're playing with things more dangerous than politics. I've danced with fire since I was 12. Noong pinilit nila sa akin ang buhay sa politika. At bakit pa ako titigil ngayong ako na ang may hawak ng buhay ko? Sa tingin mo ba, matatakot pa ako? Patutunayan ko sa inyong lahat na hindi lang ako kilala dahil isa akong kundi isang babae na kayang patunayan ang sinasabi. Napangisi ang binata at hinawakan ang palapulsuhan ni Thalassa. Bitawan mo nga ako. Sumagot agad si Kyle habang hatak siya. Nasaan ang kwarto mo? Halos malaglag ang panga ni Thalassa nang tanungin siya ni Kyle ng tanong na iyon. Gawin natin ang nais mo. Saka ako sasabihin ang kondisyon ko. Winaksi ni Thalassa ang pagkakahawak ni Kyle sa kanya at magsasalita pa sana nang hawakan nito ang pisngi niya at ura-uradang hinalikan siya sa nanginginig niyang labi. Halos sabay silang bumilis ang paghinga. Naramdaman ni Thalassa ang panggigigil ni Kyle at ang paglikot ng mga kamay nito. You're unbelievable. So are you. That's why I'm here. Isang halik muli ang nalasahan ni Thalassa. Nanginginig ang kamay niya. Sa bawat segundo ng halik na yon, pakiramdam niya ay unti-unting humuhulas ang pader na pilit niyang tinayo sa kanyang sarili. Aatras ka sa eleksyon. And you are mine, Thalassa. Don't pretend like you care. You said it yourself. This isn't love. This is politics, Kyle. Maybe. But tonight, it didn't feel politics. Hinayaan nilang dalawa ang pagdanasa na lumamon sa kanila. Nang gabing iyon ay inangkin ni Kyle si Thalassa. Kinabukasan ay naunang nagising si Kyle sa kanilang dalawa at kitang-kita niya ang kulay pulang marka sa ibabaw ng kama ni Thalassa, dahilan kung bakit tila nagbago ang tingin niya rito. You are unbelievable. Para manalo ay talagang sinugal mo sarili mo. Maganda ka subalit makitid ang utak mo. Para mo lang din inialay sa demonyo ang pamilya mong walang ginawa, kundi ang nakawan ng mga mahihirap. Malamig na saad ni Kyle habang hawak ang pisngi ni Thalassa. Namamangha na nakuha siya sa maganda at maamo nitong muka. Let's play with your game. He whispered. Ipaghihiganti ko ang mga nawalan ng boses dahil sa mga illegal na gawain ng mga Gagamitin kita, Thalassa. Simula ng gabing iyon, naging tahimik na kasunduan ang namagitan sa pagitan ni Kyle at Thalassa. Sa umaga, si Thalassa ang mayor ng Santa Maria. Matapang, pulido at tila walang bahid ng kahinaan. Ang mga tao ay patuloy na nagmamasid sa bawat kilos niya, lalo na at sunod-sunod pa rin ang issue tungkol sa mga naudlot na proyekto. Araw-araw ay tila sinusunog ng media at ng mga bashers ang pangalan niya sa social media. Pero sa bawat batikos, lalong tumatapang ang paninindigan niya. Napatili si Mikay at nagmamadaling binuksan ang telebisyon. Doon nakita ni Thalassa ang gwapong muka ni Kyle. Ang pagtakbo ko bilang alkalde ay hindi na matutuloy. I am willing to step down. Simula ngayon, tatakbo ko bilang vice-alkalde sa ilalim ng partido ng Bagong Santa Maria. Ito ay laban para sa Santa Maria. Panibagong simula, panibagong direksyon para sa bayan. Nakangiting saad ni Kyle kaya naman napatayo si Thalassa. What's happening? Hindi ito ang usapan namin Hindi siya lalaban. Bakit ganito? Inis na saad ni Thalassa, lalo pa at alam niyang makakahatak si Kyle ng mga konsehal. Hindi lang yon, Mayor, kundi ang mga inimbita mong mga konsehal ay kabilang na rin sa partido nila. Mahinang saad ni Mikay, kaya naman napahawak sa noo niya si Thalassa. Naiinis dahil tila hindi tumupad si Kyle sa usapan. Ang nais lang naman niya ay suportahan siya nito. Agad na sinugod ni Thalassa si Kyle sa opisina nito. Ano yun, Kyle?
Inis na tanong agad ni Talasa nang padabog niyang pinalo ang mesa nito. Hey babe, miss me? Tanong ni Kyle habang nakangisi kay Talasa. Kyle, hula sa usapan natin na lalaban ka bilang bise. So suportahan mo nga ako, di ba? Inis niyang tanong kaya naman natawa si Kyle. Babe, hindi naman pwedeng umatras lamang ako nang walang dahilan. Anong sasabihin ko sa kanila? Umatras ako dahil lang hinain mo sa akin ang katawan mo. Ano bang kinakatakot mo, Talasa? Hindi na isang Bustamante ang makakalaban mo sa eleksyon. Lahat ng kapanalig ko ay lumipat na sa partido niyo. Lower your voice, Talasa. Kung ayaw mong angkinin kita rito at marinig mula sa labas yung ungol mo. Namula ang dalaga dahil dito at sa mukha ng binata sa harapan ay hindi ito nagbibiro. Hindi ako susunod lang, Talasa. Hindi mo ako gagamitin nang walang kapalit. Ang kapalit ay ang katawan ko, Kyle. Natakot si Talasa nang tumayo si Kyle at hinuli ang palapulsuhan niya at hinatak kung saan. Nang makapasok sila sa banyo ay napatili siya nang basta na lang siyang binuhat ni Kyle at pinaupo sa countertop ng banyo bago siniil ng isang mabalasik na halik. Napaungol ang dalaga. Pero sa di kalaunan ay sinagot ang mapangahas na halik ni Kyle. Muli ay may nangyari sa kanilang dalawa at muling hinayaan ang pagnanasa na lumamon sa kanilang dalawa. Ganoon ang naging setup nila ni Kyle. Nadadalas ang pagkakataon. Siya si Talasa, ang babae na sa kabila ng lakas ay pinipiling humiga sa tabi ng lalaki na dapat sana ay kaaway niya. Hindi rin ito purong pagnanasa. Ito ay isang laro na pareho nilang pinasok. Isang entrapment na habang tumatagal ay lalong nagiging mahirap takasan. Isang gabi sa kondo ni Talasa. Tila nauubos na oras ko sa paglilinis ng pangalan ko sa media. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling tinawag na mayor na walang kasamang insulto, Kyle. Paano ako mananalo kung iniipit mo ako? Bakit kasi hindi ka na lamang sa partido ko sumali? Nakahilig sa sofa si Kyle. Hubad baro, lalo pa at kakatapos lang may nangyari sa kanila ni Talasa. May hawak siyang baso na may whiskey. Then stop trying to be perfect, Talasa. Cause you're not. Hindi mo kailangan napakita na hindi ka natitinag. Alam kong natitinag ka. At isa pa, hindi ko na pwedeng bawiin ang kandidasi ko. 2 linggo na lang ay eleksyon na. Imbes na pilitin mo akong umatras, ay mag-focus ka na lamang sa pagpapalakas ng partido mo. Saad ni Kyle kaya humaba ang nguso ni Talasa at pinipigilang maiyak. Pakiramdam niya ay ang baba niyang uri ng babae para lang tanggapin ang kapalaran na maging babae ni Kyle na halata namang may galit pa sa kanya. Hindi niya alam kung bakit ayaw niyang wakasan ang kung anong meron silang dalawa. Easy for you to say. Wala kang pangalan na kailangan linisin. Wala kang pamilya na katulad ng sa akin na walang ibang ginawa kundi alalahanin ang kapangyarihan nila. Talagang wala akong dapat linisin. Lalo pa at hindi kami sakim. Isa pa, isa kang hindi ba? Usap-usapan ang mga mangyayaring vote buying mula sa pamilya mo. Totoo ba yun, Talasa? Malamig niyang tanong at binaba ang hawak na baso. At sa tingin mo, papayag akong magpagamit sa kanila? At bakit hindi? Nagpapagamit ka nga sa akin, di ba? And yet you're here. Sa piling ng anak ng karibal ng pamilya mo. And yet you're here. Nakahubad sa aking sofa habang nagpapahinga dahil hindi rin mahindian ang init na dala ko. Masama ang pinukol nilang tingin sa isa't isa. Hindi ito laro-laro lang. Ilang linggo ang lumipas, lalong naging madalas ang tagpo nila. Natuto na si Mikay na huwag nang magtanong kapag biglang magpapasundo si Talasa sa 10 oras ng gabi. Isang gabi, habang nanonood ng balita si Kyle sa unit ni Talasa. Ano ito? Ginamit mo ang pondo ng emergency response para pambili ng SUV na luho mo? Talasa, hindi mo bank account
ang pera ng mga mamayan. Naiinis si Talasa na binagsak ang hawak na ballpen dahil may mga dokumentong pinipirmahan. May nakita ka bang bagong SUV sa bakuran ko? Hindi ako nagnakaw. Bakit ba naniniwala ka sa pambabati ko sa akin? But perception is power, Talasa. Hindi sapat na malinis ka. Kailangan, kita rin lahat ng kalinisan mo. Huwag mong sabihing parte ka ng illegal na negosyo ng pamilya mo. Tumigil ka nga. Hindi mo ako pinuntahan para sermonan. Hindi kita pinuntahan para lamang tikman. Baka nakakalimutan mo. Pinasok ko rin tong laro mo. Then stop acting like you're above it. Kung gusto mong paniwalaan ng mga kasinungalingan na yan na lumalabas tungkol sa akin, ay gawin mo. Nagkatitigan sila. Puno ng galit, subalit may sumilay na ngisi sa labi ni Kyle sapagkat isa siya sa dahilan sa mga kumakalat na paninira sa mga D. Parte iyon sa mga plano niya sa pagbabagsak sa mga D. Hanggang sa muli, ang bangayan ay nauwi sa halik. Sa isa pang gabi, tahimik habang nakahiga sa kama ang dalawa. Palaging nauuwi sa pag-uusap matapos magtalik. May tanong ako, Talasa. Palagi ka nalang may tanong. Bakit ako? Sa dami ng lalaki na pwede mong gamitin. Bakit ako pa napili mo? Matagal bago nakasagot si Talasa. Tumitig muna siya sa kisame. Nagsimula na ang kampanya at tagilid si Talasa. Sa kabila ng maganda niyang hangarin at nagawa sa lungsod ng Santa Maria, ay sa huli ay tila matatalo siya. Kasi umaasa ako na makakatulong ka sa akin. Subalit, mukhang hindi. Sabihin mo nga sa akin, Kyle. Ano bang nagawa ng mga D sa pamilya mo? Natawa si Kyle dahil rito. Anong nagawa ng pamilya mo? Dahil sa illegal na negosyo ng pamilya mo, namatay ang lolo ko. Nang kalabanin ng mga Bustamante ang mga D, dahil sa drugs, ay pinapatay ng angkan mo ang lolo ko. Hindi lang yun. Maraming inosenteng tao ang niloko ng mga D dahil gahaman kayo sa kapangyarihan. At damay ako sa galit mo? Ganun ba yun? You are using me, Talasa. Sa tingin mo ba, makukuha mo ako dahil lang sa may relasyon tayo sa ibabaw ng kama mo? I'm fighting for good governance. Hindi yun nakikita sa'yo. Ano pang saysay ng lahat ng ito ngayon? Wala rin palang silbi ang paggagamit mo sa katawan ko. Patago akong tutulong sa paglilinis ng pangalan mo sa media, Talasa. Pagkatapos nun, ay wala na akong obligasyon sa'yo. Makalipas ang ilang linggo, bumibigat na ang kampanya. Naglalabasan ang mga bagong posters. May mga drone videos na nagpapakita ng mga sirang kalsada na hindi natapos sa panahon ng administrasyon ni Talasa. Lahat ng mga paninirang iyon ay mula sa partido ni Kyle nang hindi man lang nalalaman ni Talasa. Bakit ba ayaw mong magpatulong sa akin, Talasa? Mga mukhang pera lang naman ang ilan sa mamamayan ng Santa Maria. Kung tatapalan mo ng pera ang mga iyan, ay tsak na ang pagkapanalo mo. Saad ni Teo, ang ama ni Talasa. Dad, hindi na po. Sinabi ko na po sa inyong kaya ko. Ang sarili niyo pong isipin niyo. Lalo pa at umuusad ang kaso niyo. Madiing saad ni Talasa, kaya naman nakita niya ang pag-iling ng ama. Sabi ko na nga ba dapat si Timothy na lamang ang pinilit kong maging alkalde. Lalo pa't wala ka namang ginagawa para isalba ang reputasyon ng pamilya. Asikasuhin mong mabuti ang kampanya at hahanapan kita ng magiging asawa, yung nasa politika, upang makatulong ka naman. Malamig na saad ni Teo, dahilan kung bakit umiling si Talasa. Hindi siya sang-ayon sa plano ng ama, subalit imbis na pakinggan siya ay nauwi lamang sila sa sigawan. Sa likod ng lahat, isang lihim ang patuloy na lumalalim. Sa kondo ni Talasa, isang gabi, tahimik si Kyle habang pinapanood si Talasa na abalang-abala sa laptop. Nakasuot ito ng oversized shirt.
May salamin, nakataas ang buhok, malayo sa fierce image ng isang alkalde. Subalit, doon si Kyle namamangha kay Talasa. Sa kabila ng pagmamanman niya at pagkuha ng matibay na ebidensya laban sa mga di, ay mas nakikilala niya lamang si Talasa. You are beautiful when you are not pretending to be powerful. Sana. Ganyan din nakikita ng mga tao. I see you. Napatingin si Talasa. Saglit silang nagkatitigan. Hindi niya alam kung bakit, pero sa halip na kilig ang maramdaman, kaba ang namuo sa kanyang dibdib. Hindi ito dapat nangyayari. Dapat ay natatakot siyang dalikuran ni Kyle ang pangako sa kanya na tutulungan siyang linisin ang kanyang pangalan. Sa kalagitnaan ng gabi, nakahiga silang dalawa. Hindi magkalapit, hindi rin magkalayo. Tahimik lang, walang halik, walang lambingan. Pero para bang pareho nilang hinihintay ang isa sa kanila na umamin na ito ay hindi laro na lang. Iyon ang nais ni Talasa, lalo pa at unti-unti na siyang nasasanay sa presensya ni Kyle. Matapos ang nakakapagod na kampanya, ay uuwi siya para lang hintayin na dumalaw sa kanya si Kyle kinagabihan. May isang tanong lang ako, Kyle. Ano naman yun? Tanong ni Kyle habang hinahaplos ang malambot na braso ni Talasa. Muli na naman na may nangyari sa kanila. Nadadalas ang ganitong pangyayari sa kabila ng pagod nilang pangangatawan dahil sa maghapong kampanya. Kapag nanalo ka at wala na akong silbi sa'yo, anong mangyayari sa atin? Hindi agad nakasagot si Kyle. Sa unang pagkakataon, napalunok siya. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa hindi niya maipaliwanag na takot. Bakit tila nawala na ang pag-aasam niyang matalo si Talasa upang hindi na makabalik pa ang mga di sa politika? Wala namang tayo, Talasa. Napangiti si Talasa dahil rito, lalo nang maramdaman niyang bumigat ang kanyang dibdib. Upang makabawi sa sakit ay agad siyang sumampa sa ibabaw ni Kyle, dahilan upang magulat ang binata. Kung matatapos man ang walang pangalan nilang relasyon ni Kyle dahil nais ng ama niyang maipakasal siya sa iba, ay lulubusin na niya ang init na hatid ng binata. Nais niyang maging masaya sa piling ng lalaki na dapat ay iniisip niyang kalaban. Hindi pa nga niya alam kung ano nga ba talaga ang intensyon nito sa kanya. Kinabukasan, sa labas ng munisipyo, isang anonymous blog post ang biglang kumalat sa social media. Exclusive. Mayor Talasa D. May lihim na karelasyon. Isa raw pamilyadong senador. Basa ni Mikay kay Talasa. May blurry photo. Sapat para makilala kung sino ang magkasamang papasok sa building noong isang gabi. Mayora, kumakalat na. Trending na po sa #TheAffair. Napakasinungaling nilang lahat para lang siraan ka. Inis na saad ni Mikay, kaya naman napabuntong hininga siya. Hindi nagsalita si Talasa. Sa unang pagkakataon, hindi siya sigurado kung paano ito aayusin ngayon. Sinong kumuha ng litratong yan? Hindi natin alam pero, Mayora, hindi lang ito chismis. Kung totoo ang nasa litrato, delikado ito sa boto nyo. Nahuhuli na nga po kayo sa rating. Mas nangunguna po sa inyo ang hindi kilalang kalaban nyo sa pagkaalkalde, habang nasa unang spot naman ang nasa kampo ni Sir Kyle. Heist! Ano bang ginagawa niya? Isa pa, lumabas sa publiko kahapon na kasama raw ni Sir Kyle ang nobya niya sa eleksyon. May girlfriend siya? Oo, Mayora. Trending din yun lalo pa at maganda raw at model yata sa isang entertainment company sa Maynila. Sagot ni Mikay, dahilan kung bakit tila nilamon ng selos si Talasa. Samantala sa side ni Kyle, sa Bustamante campaign office. Kyle, we need to talk. The family saw the picture. Kian said. They know.
Kyle asked. Nag-aalala siya para kay Talasa, lalo pa at tiyak na ito na naman ang mapuputukan ng issue. Tumingin naman si Kyle sa pinsan niya. They know everything. Alam mo naman si Tito. Ayaw nila ng dugo ng mga di. Ano bang plano mo? Matapos mo siyang mapaibig, iiwan mo na lang ba sa ere? Tapos, mabuti na lang at hindi kita ang mukha mo sa litrato. Kaya kaya kang dayain. Ano bang plano mo? Tanong pa ni Kian. Hayaan mo na lang ang diskarte ko. Matatalo si Talasa sa eleksyon. Wala nang upo pang di sa bayan ng Santa Maria at makukulong si Teo di. Sagot ni Kyle habang umiinom ng vodka sa kanyang opisina. Maliwanag na ang plano niya, subalit kapag nakikita niya ang maamong mukha ni Talasa, ay tila umaatras siya. Kinagabihan, hindi nagparamdam si Kyle kay Talasa. Nag-aalalang naghintay si Talasa kay Kyle. Kahit wala naman siyang karapatan na mag-alala. Hindi sila, walang sila, at hindi dapat. Pero sa dami ng gabi na ginugol nila sa pagitan ng kasinungalingan, parang naging totoo ang lahat. Naka-formal wear si Talasa, isang eleganteng black gown na fitted sa bewang. May event kasi para sa kanilang mga lumalaban na kandidato. Pinaunlakan na lamang niya ito, lalo pa at nais niyang malinis kahit papaano ang pangalan niya. Pero hindi niya inaasahan, si Kyle ay naroon din at hindi nag-iisa. Dumating si Kyle suot ang navy blue suit. Mukhang walking campaign shirt ng mga ito. Kasama niya si Olivia, ang sinasabing rumored girlfriend nito. Isang model, sosyalin, at mukhang hindi nasusunog sa araw. Kasama rin ang assistant ni Kyle na si Kian. Bumulong sa tabi ni Talasa si Mikay, habang palihim na nagsusubo ng pagkain mula sa buffet. Mayora, ayun na sila. Yung sinasabing Olivia, grabe, may eyelashes na pangwalis. Hindi naman ako threatened. Sagot ni Talasa. Pero parang gusto niyang ihagis ang wine glass sa pader dahil ilang gabi siyang hindi pinapansin ni Kyle. Napansin ni Kyle si Talasa mula sa kabilang mesa. Lumapit ito habang hawak pa rin ang bewang ni Olivia. Mayora, di ko inakala na pupunta kayo sa simpleng event na ito. Naiinis si Talasa na nais na lamang niyang sampalin si Kyle, subalit pinigilan niya ang sarili niya. Sayang, akala ko may patalent portion eh. Pwede sanang sumayaw ng tinikling ang nobya mo. Actually, pwede kayong partners. Pasimpleng natawa si Mikay, ganoon din si Kian, samantalang nakakunot ang noo ni Kyle. Oh, you are Talasa. I heard so much about you. Saad ni Olivia. Baka fake news lang yon. Alam mo naman, campaign season. Inirapan niya si Kyle at tumalikod na, subalit hindi nagtagal ay nakarinig sila ng asaran mula sa grupo ni Kyle kasama ang kapartido nito. Biglang hinawakan ni Kyle si Olivia sa baba at hinalikan ito sa labi. Matagal habang tila napapatay ang ilaw sa paligid ni Talasa. Ang mga waiter napatigil sa paglalakad. Si Mikay nabailaukan dahil sa ginawa ni Kyle. Mayora, red flag! Saad ni Mikay habang umiiling-iling. Samantalang alam ni Kyle na nakatingin si Talasa, kaya naman ginawa niya iyon kay Olivia. Uminom ng uminom si Talasa dahil nanunumbalik ang paghalik ni Kyle kay Olivia kanina sa kanyang isipan. Wala siyang nagawa kundi ang mag-iwan ng mensahe kay Kyle upang makausap niya ito. Naparami na ang inom niya at mabuti na lamang at tapos na ang speech niya. Umalis si Talasa sa eksena, diretsyong pumasok sa restroom, dala ang heels na gusto na niyang ipukpok sa ulo ni Kyle. Habang palabas si Kyle sa venue, biglang lumitaw si Talasa. Nakasandal sa kotse, may hawak na bubble tea. You followed me? Hindi ako galit ha. Hindi rin ako selosa. Pero kung gusto mong ipakitang laruan lang ako, dapat sinabihan mo na ako para nakagawa ko ng script. Sana rin sinabi mo sa akin na tapos na pala tayo sa kasunduan natin bilang, alam mo na, pampaalis ng init sa isa't isa.
It's politics, babe. Politics mo yung mukha mo. Yung halik mo kanina, parang audition sa telenovela. Anong sunod? Magpapakasal kayo? Tapos ako magiging literal na mistress mo? Natawa ng bahagya si Kyle. Nagsiselos ka. Kung magsiselos ako, hindi dahil mahal kita, kundi dahil ayoko matalo ako sa laro na ako ang unang gumawa. Hindi ba alam ni Olivia na ikaw ang lalaking sinusumpa ko gabi-gabi habang kumakain ng ice cream straight from the shower? Ako yung ice cream. You're crazy. Natatawa si Kyle lalo pa at alam niyang lasing na si Talasa. And you are buwisit na pogi. Pero sayang, maganda ang chemistry natin. Baby, you're drunk. Halika nga rito. One more step, and I'll post our jugjugan tape sa social media para makita mo roon kung paano tumirik yung mata mo kapag sinusubo ko yung ice cream mo. Makikita nila na mahilig ka palang mag-aso-asuhan sa kama. Natawa ng malakas si Kyle dahil dito. Kaya naman, hinawakan niya ang palapulsuhan nito at marahang hinila bago hinalikan sa labi. You're cute when you are jealous. Nagkasagutan, nagkatitigan, nagkatawanan silang dalawa ni Talasa. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, nanatiling nakatago ang mga damdamin na hindi nila maamin. Pero may mga matang nakamasid sa kanilang dalawa. Ang ama ni Talasa. Inuwi ni Kyle si Talasa at natatawa siya nang pinisil nito ang bibig niya habang tinatanggal niya ang suot nitong sandal. You kiss her. Bulong ni Talasa. Nakita ni Kyle ang pagpatak ng luha sa mga mata ni Talasa. Bakit hindi ka nalang umamin sa akin na nagsawa ka na sa katawan ko? That's not true, Talasa. Natigilan siya sa naging sunod-sunod na hikbi ni Talasa. I love you. I love you, Kyle. I fell. I lost. Tila nanlamig ang buong katawan ni Kyle nang marinig ang salitang nais niyang marinig mula kay Talasa. Game over. Mahinang saad ni Kyle. Ito lang naman ang hinihiling niyang sabihin ni Talasa upang magawa na niya ang pinakahuli sa kanyang plano. Yun ay ang ibunyag lahat ng ilegal na negosyo ng mga di at hilahin pababa ang reputasyon ni Talasa. Ngunit tila biglang nais umatras ni Kyle. Sa paglabas niya mula sa bahay ni Talasa, ay nakita niya ang ama nito na tila hinihintay siya sa labas. Kyle Bustamante, son of Edward Bustamante. Saad ni Teo, ngumisi ito at binato ang sigarilyong hawak. Tell me, ano ang pinakain mo kay Talasa na tila kontrolado mo ang bawat desisyon niya? Kalmado naman si Kyle at hindi nagpakita ng takot sa taong pumatay sa kanyang lolo. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. May sariling desisyon si Talasa, kaya siya ang makakasagot kung bakit tila tinalikuran niya na ang pagiging panganay na anak mula sa'yo. Sagot ni Kyle, lalo pa at iyon ang natanggap niya mula sa kanilang source sa loob ng munisipyo. Oh, may sarili siyang desisyon na hindi kalaunan ay iiwan ka. Malamig na saad ni Teo at pasimpleng pumito. Minsan ko nang muntik mapatumbang ang kanyo, Kyle. Hindi ako magdadalawang isip na gawin ulit ito ngayon. Oras na matalo si Talasa dahil sa paninira nyo. I will ruin you. Ilang araw matapos ang babala ni Teo, tuluyan nang sinimulan ni Kyle ang kanyang plano. Bit-bit ang galit at pagdududa, lalo pang pinantindi ng mga sinabi ng ama ni Talasa. Wala na siyang balak pang umatras. Isang click lang sa laptop at kumalat ang isang scandal video online. Mula iyon kay Olivia, nagalit kay Talasa dahil nakita niya kung paanong tumitig si Kyle rito. Mayor ng Santa Maria, may kinalaman sa viral scandal video. Ngunit, laking gulat ni Kyle nang makita ang footage. Hindi si Talasa ang babae sa video. At bagamat may kahalintulad ito sa boses at katawan ni Talasa, blurred ang muka. Ilang beses niyang sinamba ang katawan ni Talasa,
kaya memoryado ni Kyle ang katawan ng babae na bumabaliw sa kanya. Malinaw ang isang bagay, hindi si Thalassa ang nasa video, pero siya ang sinisisi ng publiko. Naging mabilis ang pagkalat ng balita. Sa isang campaign rally, nakita mismo ni Kyle kung paanong tinawanan, hinusgahan at binato ng kamatis si Thalassa habang patuloy itong nagsasalita sa entablado. Hindi ito umatras. Nakatindig pa rin si Thalassa kahit puno na ng pulang mansa ang mukha niya at pagod na ang boses niya kakapaliwanag. Sinubukang lumapit ni Kyle subalit humarang si Kian. Pumirimi ka rito, Kyle. Parte ito ng pag-iiganti natin sa mga di. Malamig na saad ni Kian. Subalit umiling si Kyle habang titig na titig sa magandang mukha ni Thalassa. Ngunit hindi katulad ni Teo di, si Thalassa. Bulong ni Kyle habang ang dibdib niya ay nais mahagkan ang babae na pinabilib siya. Nakita niyang tumitig sa kanya si Thalassa na para bang nakikiusap ito na ipagtanggol siya. Subalit, iniabot sa kanya ni Kian ang mic at natigilan siya. Oras na para gisahin si Thalassa di. Nalalapit na ang batuhan. Kapag natalo siya, roon pa lang magsisimula ang laban, Kyle. Hindi pa tayo tapos. Malamig na saad ni Kian, kaya naman tinanggap ni Kyle ang mic. Tinakot ka ni Teo di. Alam mong kaya niyang gawin ulit ang ginawa niya kay Lolo. Ito na ang pag-iiganti ng mga Bustamante sa mga di, Kyle. Paano kung hindi naman katulad ng mga di si Thalassa? Tanong ni Kyle. Tila nais umatras sa planong yurakan ang pagkatao ng babae na pinag-alayan siya ng lahat-lahat. Isa pa rin siyang di, Kyle. Hindi kayo pwede. Madiing saad ni Kian. Lumapit si Kyle sa entablado. Hawak ang mikropono. Tumigil ang ingay ng mga tao. Nakatitig siya kay Thalassa. Sa mga kababayan ng Santa Maria, hindi na pulingid sa kaalaman ng nakararami ang mga kontrobersiyang kinasasangkutan ng pamilya sa kabilang partido. Matagal na pong nabalot ng kapangyarihan, kayabangan at kasinungalingan ang kanilang pangalan. At ngayong may lumabas na video, isang eskandalong gumigimbal sa publiko. Kailangan na pong matauhan ang lahat. Hindi bumitiw ang tingin ni Kyle kay Thalassa. Kahit nararamdaman niya ang unti-unting pagguho ng sarili, nais niyang umatras subalit tama ang kanyang pinsan. Oo, may mga nagsasabi na hindi siyang nasa video. Pero paano natin pagkakatiwalaan ng isang leader na kayang pagtakpan ang katotohanan? Nasa kabila ng pag-upo bilang alkalde, ay naglalakad sa dilim ng imoralidad. Humigpit ang hawak ni Thalassa sa gilid ng entablado. Hindi siya umiiyak, pero sa likod ng kalmadong mukha niya ay naroon ang sakit na nagkukubli roon. Tama ang kanyang hinala. Hindi tumulong si Kyle upang linisin ang pangalan niya, bagkus ay isa ito sa naninira sa kanya. Ang bayan po natin ay hindi dapat pamunuan ng isang tao na hindi kayang panindigan ng dangal. Hindi lang ito laban sa kanyang pagkatao. Ito ay laban sa sistema na matagal nang nagnanakaw sa ating tiwala. Huminto si Kyle, sandaling natigilan, para bang tinamaan ng sariling mga salita. Bumitaw siya ng buntong hininga, pero tinuloy ang pinaghandaang speech upang mahila si Thalassa pababa. Kaya ngayong sa darating na halalan, hindi yung ginagamit ang posisyon para pagtakpan ang maruming lihim. Pagsapit ng huling linya, pinili niyang ibaba ang tingin. Hindi na muling tumingin pa kay Thalassa. Hindi niya kinayang makita ang anyo ng babae na minahal niya, na ngayon ay pinili niyang sirain. At sa bawat salitang binibitawan ni Kyle, pakiramdam ni Thalassa ay unti-unting nawawala ang kanyang hininga. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa pagkamatay ng huling peraso ng tiwala niya kay Kyle.
ang lalaking minsan niyang piniling pagkatiwalaan, siya rin palang magpapabagsak sa kanya sa harap ng taong bayan. Nang matapos ang rally, lumapit si Kyle hindi bilang kakampi, kundi bilang isang taong pinanood ang pagbagsak ng isang babae na minsan niyang minahal. Masaya ka na ba? Tanong ni Talasa, may nahon pero puno ng sakit. Kahit na hindi ako yung nasa video, alam kong sinimulan mo ang lahat ng ito. At sa totoo lang, hindi ako galit. Wala na akong lakas ng loob para magalit. Hindi makasagot si Kyle. Sa loob-loob niya, dapat masaya na siya. Plano niya ito. Ganti niya ito sa ama ni Talasa. Pero bakit parang may mali? Bakit parang mas masakit makita si Talasa sa ganoong kalagayan kaysa sa mismong alaala ng pagkamatay ng kanyang lolo? Habang papalayo si Talasa, dala ang dignidad na kahit binabato ay hindi niya tinapon. Naramdaman ni Kyle ang hindi niya inaasahang emosyon. Guilt. At sa ilalim ng guilt na iyon, takot. Dahil sa larong sinimulan niya, baka siya rin ang matalo sa huli. Matapos ang ilang linggo, dumating na ang araw ng botohan at tulad ng inaasahan ng lahat ay natalo si Talasa sa halalan. Naiyak na siya dahil sa nawasak niyang puso. Halos lahat ng naupo sa pwesto ay kapartido ni Kyle, kabilang na siya bilang bagong vice-alkalde ng Santa Maria. Malakas ang ulan kasabay ng pag-aanunsyo ng bagong mayor ng Santa Maria. Ay tuluyan ng bumagsak ang mundo ni Talasa. Hindi lang siya natalo sa politika, kundi natalo siya bilang anak, bilang babae, bilang isang taong umasa sa maling pag-ibig. Sa mismong araw ng pagkatalo, tahimik siyang umuwi sa ancestral house ng mga D. Bit-bit ang isang brown envelope, ang resulta ng pregnancy test at ultrasound. Isang huling pagtatangka na sana ay maramdaman niyang may natitira pang tahanan sa piling ng kanyang pamilya. Inilihim niya iyon kay Kyle dahil ng araw na piliin nitong talikuran siya ay ang araw kung saan natapos ang lahat ng kung anumang meron sila. Ngunit pagsalubong pa lang sa kanya ng kanyang ina, malamig na ang titig na sumalubong. Ha? May mukha ka pang iuuwi, ang kahihiyan mo rito? Tanong ng kanyang ina. Kung hindi rin naman kasi sa kabobohan mo at tinanggap ang tulong namin, eh di sana nanalo ka. Kung pinili mo lang na pagkatiwalaan ng kakayahan ng mga D, hindi sana tayo natalong muli ng mga Bustamante. Natahimik si Talasa. Nanginginig ang kamay habang iniaabot ang envelope sa ama. Dahan-dahan itong binuksan ni Teo. Pero sa halip na gulat o awa, galit ang gumuhit sa mukha nito. Kay Kyle ito, di ba? Sabay hampas ng envelope sa mesa. Una mo akong tinalikuran. Ngayon, bundis ka pa sa anak ng kaaway natin. Nakita mo na kung paano kanya nahawakan sa leeg. Dapat talaga, pinakasal na kita sa mga tsuwa. Ngayon, paano na? Paano nila tatanggapin ang babaeng pinagsawaan ng ibang lalaki? Hindi kita pinalaki upang maging bobo at manipulahin lang ng kung sino. Ikaw ba kasi ang may gana magalit nang di ko sa'yo pinakasal si Leo? Hindi na siya nakasagot. Gusto niyang ipaliwanag. Gusto niyang isigaw na hindi niya ito sinasadya. Na minahal niya si Kyle sa panahong wala na siyang ibang pinangahawakan. Ngunit wala nang gustong makinig. Hula ka ng lugar sa bahay na ito. Kung pinili mong mahalin ang kalaban, doon ka sa kanya. Sigaw ng ina. Hindi ka na di, Talasa. Wala akong anak na nagpalamon sa kalaban, kaya't natalo. Malamig na saad ni Teo, kaya naman napahikbi si Talasa. At sa isang iglap, ang tahanang iniisip niyang sasalo sa kanya ay siya rin palang magtataboy sa kanya, papalayo. Umalis siyang mag-isa, walang dala kundi ang sarili,
at ang lumalaking sanggol sa kanyang sinapupunan, kasama ang bigat ng katotohanan na tinakwil siya ng pamilyang buong buhay niyang ipinaglaban. Isang gabi matapos mailuklok ang mga bagong lider ng lungsod ng Santa Maria, pinili ni Talasa na tumuloy sa isang maliit na apartment. Pinili niya talaga ang lumayo mula sa publiko. Tahimik ang gabi, ulan lang ang maririnig sa labas. Wala ng campaign team, wala ng spotlight. Si Talasa ay nakaupo sa isang sulok ng apartment. Suot ang isang simpleng puting blouse. Walang make-up, pero litaw ang dignidad sa mga mata. Hawak niya ang cellphone, nakastand lang sa harap niya. Huminga siya ng malalim, pinindot ang live button, at nagsimula. Ito ang huling ipaglalaban niya ang sarili sa mapanghusgang mundo. Magandang gabi po. Ako po si Talasa D. At kung mapanood niyo ito, marahil ay alam niyo na ang naging resulta ng halalan nung mga nagdaang araw at ang mga bagong leader ay naitalaga na rin. Nagsisimula na rin kasi kaming hakutin ng mga naiwang gamit. Lalo pa at lilisanin na namin para sa mga bagong mauupo. Saglit siyang ngumiti kahit bakas ang pagod sa mata. Sa lahat ng bumoto para sa akin, sa kabila ng lahat ng ingay, mga kasinungalingan at pagsubok, salamat. Maraming salamat po. Alam kong hindi naging madali ang panahong ito para sa ating lahat. Para sa mga naniwala na kaya kong baguhin ang pamahalaan. Na kaya kong maging ibang klaseng lider, kahit na binabatikos maging ang aking kasarian. Taos-puso ako nagpapasalamat. Hindi ko man naipanalo ang laban sa boto. Pero kayo ang dahilan kung bakit hindi ko tinuring na talo ang sarili ko. Hindi ko man maibalik ang oras, ang pangalan, o ang tiwala ng iba. Sisikapin kong bumangon, hindi bilang mayor, kundi bilang isang mamamayan, bilang babae, at bilang isang modelo para sa umaasa sa akin. Napahawak siya sa kanyang tiyan na hindi naman kita sa kamera. Tumango siya, halatang pigil ang emosyon. Sa mga kabataan, sa kababaihan, at sa mga nanindigan para sa akin, huwag kayong mapagod. Ang pagkatalo ay hindi wakas. Minsan, kailangan lang nating dumaan sa unos para matutong sumabay sa alon. Huminga siya ng malalim, isang huling ngiti. Maraming salamat, Santa Maria. Hindi ito pamamaalam at sisikapin kong tumulong sa abot pa rin ng aking makakaya. Ito ay panibagong simula. Naway, suportahan niyo ang mga bagong leader, katulad ng pagsuporta niyo sa akin. She uploaded, and in just 12 hours, the video garnered over 1 million views. Napanood iyon ni Kyle at tila may humaplos na kung ano sa kanyang puso habang nakatitig sa maganda, ngunit pagod na mukha ni Talasa. Ilang linggo ang nakalipas. Nakatira si Talasa sa isang maliit na apartment sa labas ng syudad, malayo sa spotlight ng politika at tsismis ng lipunan. Hindi na siya lumalabas. Tahimik ang bawat gabi, maliban sa tunog ng ulan o ng TV na naka-on para lang hindi niya marinig ang tibok ng sariling puso. Isang araw, natanggap niya ang balita na may bago ng isinasampang kaso laban sa mga D. At nangunguna si Kyle sa mga naglabas ng ebidensya. Lalong nadurog si Talasa. Hindi lang siya ginamit. Pinatay ni Kyle ang pagkatao niya sa publiko. At ngayon, unti-unti rin niyang ibinabaon ang buong pamilya niya sa lupa. Lumipas ang mga linggo, ngunit hindi nawala sa isip ni Kyle ang huling tingin ni Talasa. Hindi galit, hindi takot, kundi yung klase ng sakit na tahimik, pero ubos na tila ba pagod na itong lumaban pa. Isang uri ng tingin na nananahimik sa labas, pero sumisigaw sa loob. Nanalo siya sa halalan. Lahat ng kanilang plano ni Kian ay unti-unting natutupad,
Ang pagbagsak ng mga di, ang pag-angat ng bagong partido, ang pagsira sa political dynasty na kumitil sa kanyang lolo. Pero sa bawat tagumpay na dumarating, parang may nawawala. Isang gabi, habang nag-iisa sa kwarto ng bagong opisina, pinatawag mo raw po ako. Saad ni Mikay na kasalukuyang nililinis ang opisina ni Talasa upang kunin ang natitira nitong gamit. Gusto ko lang malaman kung ayos lang ba si Talasa. Simula nang mag-post siya tungkol sa pagkatalo niya, ay wala na akong balita pa sa kanya. Mahinang saad ni Kyle, kaya naman napataas ang kilay ni Mikay. Bakit kayo nagtatanong? Gayon kayo naman ang dahilan kung bakit nalugmok sa kahihiyan si Ma'am Talasa. Alam mo, Sir Kyle, kasalanan ko talaga lahat ng to eh. Dapat hindi ko na siya pinilit makipaglaro ng amoy sayo. Eh di sana kahit na inaasahan ang pagkatalo niya, ay nasagip pa ang kahihiyan niya dahil sa ginawa niyo. Inis na saad ni Mikay, kaya naman napabuntong hininga si Kyle. Mikay, gusto ko lang tanungin kung ayos lang siya. She's fine. Kakayanin nun, no? Nakaya niya nga sa mga walang batayan na panguhusga mula sa inyo. Nakayanan niya rin ang pagtatakwil sa kanya ng mga di. Oo, isa siyang di. Subalit hindi iyon batayan para hatakin ang pangalan niya dahil lang sa kasalanan ng pamilya niya. Madiing saad ni Mikay. Tumigil sa paghinga si Kyle. Ilang sandali pa tinawagan niya si Kian. Hanapin mo kung sino ang nagpakalat ng scandal video, Kian. Wala sa usapan natin na sisirain natin ng ganoon si Talasa. Kaya hindi naman masama kung lilinisin natin ang pangalan niya. Relax! Tapos naman na ang halalan. Hayaan mo na. Saad ni Kian, subalit umiling si Kyle na para bang nakikita siya ni Kian. Hindi, Kian. Lilinisin natin ang pangalan ni Talasa sa skandal na hindi naman niya ginawa. Bakit? Nag-aalala ka pa ba sa ex mo? Natatawang tanong ni Kian. Huwag mo siyang tawaging ex ko. Hindi mo alam ang buong pangyayari. Don't tell me nahulog ka na talaga sa kanya. Hindi na sumagot pa si Kyle. Binaba niya ang tawag. Naghahanap siya ngayon ng kahit na anong balita tungkol kay Talasa. Ngunit tila nawalan na ito ng bakas. Hindi ito nagpapakita sa media. Tahimik ang social media accounts. Lahat ng koneksyon niya, putol. Kung gusto mong malaman kung nasan si Talasa di, hanapin mo sa District 9, sa lumang apartment complex sa likod ng car wash. Saad ni Mikay, lalo pa at napapansin niya ang panggugulo sa kanya ni Kyle, kahit sa bago niyang department sa City Hall. Hindi pa nakakalabas si Kyle nang muling magsalita si Mikay. Huwag mo siyang estresin. Saad nito at hindi siya agad naintindihan ng binata. Sa District 9, kung nasaan si Talasa, ay mabigat ang hakbang ni Kyle habang umaakyat sa second floor ng gusali. Simple, luma, tahimik. Ang hangin ay maalinsangan, may mahinang pagkulog at may bahagyang ingay mula sa karatig na palengke sa ibaba. Bawat busina ng tricycle at tawanan ng tambay ay parang sagabal sa tahimik ngunit mabigat na gabi ni Kyle. Pawisan ang palad niya habang hawak ang cellphone. Ilang segundo nang nakatayo sa tapat ng pintuan ni Talasa, lalo pa at hinihintay niya si Mikay dahil ito ang sasama sa kanya para sa susunod na check-up niya kinabukasan. Kumatok si Kyle. Talasa? Mahinang tawag niya. Pagbukas ng pinto, bumungad ang babae. Walang make-up, nakatali ang buhok at nakasuot ng manipis na sando at maikling shorts. Pawisan din ito, mukhang kagagaling lang sa pag-aayos ng gamit o general cleaning. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Talasa habang may hawak pang walis. Kailangan kitang makausap. Para saan? Tumistigo laban sa pamilya ko? Hindi ka ba talaga titigil, Kyle? Tapos na. Under investigation ng pamilya ko. Hindi na rin ako alkalde. At wala na akong balak pa na lumaban. Kaya wala ka nang makakalaban. Bigla ka magpaparamdam pagkatapos ng ilang linggong ghosting? Timing naman. May tinatapon na akong basura sa buhay ko. Gusto mo isama kita?
Natahimik si Kyle, lalo pa at pinipigilan niya ang sariling yakapin si Talasa. Lumapit siya ng kaunti, pero hinarang siya ni Talasa gamit ang walis. Huwag ka munang pumasok. Allergic ako sa isang lalaki na pa-fall. Tapos eme-eme lang pala ang lahat. I deserve that. You deserve worse, Kyle. Pero tanga rin ako. Dahil hindi ko pinakinggan ang kutob ko na isa ka lang lason na siyang sisira sa akin. Maya-maya ay isang kaldero ang nalaglag mula sa estante sa loob ng unit. Napatalon si Kyle. Ayan, mismong bahay ko na ang nagre-react sa presence mo. Umalis ka na lang at baka ipalo ko pa ang mga gamit ko rito sa loob sa iyo. Tali, nagdala pala ako ng mga vitamins para kay baby. Inutusan din ako ni Thea dahil nag-aalala siya sa iyo. Biglang saad ni Leo na nakayo kong naglalakad papalapit sa kanila habang tinitignan ng grocery na hawak. Nangunot ang noo ni Kyle nang lukubin siya ng kakaibang selos. Sino ka? Malamig na tanong ni Kyle, kaya't nagmamadaling iniyakap ni Talasa ang kamay niya sa braso ni Leo. Tanging ang kapatid lamang niyang si Thea at ang asawa nitong minsan niyang inibig ang tumulong sa kanya. Boyfriend ko. I mean, he's my fiancé. Arranged marriage. Mahinang saad ni Talasa at pasimple niyang kinurot si Leo. Yeah. Hi, I'm Hindi na ituloy ni Leo ang sasabihin dahil naunahan siya ni Talasa. He is Evan. Yes, Evan. Evan, halika na sa loob. Saad ni Talasa habang kinakabahan, subalit natigilan lang siya sa pagpasok nang hawakan siya ni Kyle sa braso. You are pregnant? Nakakunot ang noong tanong ni Kyle. Winagsin naman ni Talasa ang kamay nito. Wala kang pakialam. Bumalik ka roon kay Olivia. Talasa, I'm sorry. Huli ng paghingi mo ng tawad, Kyle. Ayoko na. At isa pa, ipapakasal na rin naman na ako kay Evan. At sa tingin mo papayag ako? Dinadala mo ang anak ko. Paano mo nasasabing sa'yo to, Kyle, at hindi kay Evan? Don't play with me, Talasa. Kanina pa ako nagtitimpi. Dude, pagod si Tali. Pagpahingain mo na siya kasi iyon ang kailangan nila ng baby. Saad ni Leo at sinubukang hatakin si Talasa. Huwag kang makialam kung di mo gustong mabasagan ang muka. Malamig na saad ni Kyle kay Leo, dahilan kung bakit nanlaki ang mga mata ni Talasa. Umalis ka na nga! Panggulo ka lang rito, Kyle! Sigaw ni Talasa at padabog na sinara sa muka mismo ni Kyle ang pintuan. Makalipas ang 3 araw, tahimik ang compound maliban sa patuloy na pag-ikot ng bentilador sa labas ng unit ni Talasa. Nakaupo siya sa harap ng maliit na lamesa, abala sa pagbabalat ng manggang hilaw. Nang tumunog ang doorbell, hindi na siya nagtaka. Mula pa noong gabing iyon ay araw-araw nang dumadalaw si Kyle. May bit-bit laging pagkain, minsan prutas, minsan mga prenatal vitamins, at minsan ay bulaklak. Walang palya, parang multo ng kahapon na hindi na siya tinatantanan. Maya-maya ay dumungaw si Talasa sa pinto. Kung may dala kang drama, iwan mo na lang sa gate. Seryosong saad niya. Ngumiti lang si Kyle. Nakatayo ito sa harap ng pinto. Suot ang simpleng t-shirt at nakasabit sa balikat ng eco bag na puno ng groceries. Wala akong dalang drama. Saka, hindi ako nakikipag-away. Mangga at bagoong lang. Napaangat ang kilay ni Talasa. Hilang ba talaga pakay mo, Kyle? Pagpasok ni Kyle, diretsyong nilapag ang mga dala. Alam kong huli na. At oo, mali lahat ng ginawa ko. Pero Talasa, hindi ko na kayang isang araw na hindi ka nakikita. Napatingin ang dalaga. Tila hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiinis. Pero hindi siya nagsalita. Alam kong ginulo kita. Ginulo ko ang buhay mo. Pero kung may isang bagay man akong
ayaw nang ulitin. Yun yung itinuring kang laro lang. Hindi mo lang ako kalaban noon, Talasa. Pinatunayan mong mas matapang ka sa akin. Nagpatuloy si Kyle habang lumapit. Marahan, parang natatakot siyang ipagtabuyan siya ni Talasa. Simula ngayon, hindi lang ako manliligaw, kundi tagapagtanggol mo sa media, sa mga bumabatikos sa'yo. Magsasalita ako. Sasabihin kung ako ang dahilan ng pagkatalo mo na wala kang kasalanan. Napatigil si Talasa sa ginagawa. Dahan-dahang iniwan ang mangga at humarap kay Kyle. At ano naman ang kapalit, Kyle? Hindi mo na kailangan pang gawin ang bagay na yon. Lalo pat natalo na ako. Dahil iyon ang kapalaran ko. Bumagsak ang mga di. Dahil isa kaming lason ng Santa Maria. Wala akong nais na kapalit. At hindi totoo yung sinasabi mo. Alam ko na hindi ka katulad ng angkan mo. Imposible. Kyle Bustamante doesn't do anything for free. Yung baby ba? E di isipin mo na lang na hindi mo to responsibilidad. Hindi mo responsibilidad na panagutan ako, Kyle. Sa akin ang baby ko. At isa pa, wala namang nakakaalam kung ano bang relasyon natin na dalawa. Walang nakakaalam na fubo tayo. Alam nila, kabit ako ng isang senador. Kaya wala ka nang dapat pang isipin. Madungis na ang pangalan ko. At hindi na ako natatakot na madungisan pa ito. I do now. Dahil hindi mo na ako kalaban, Talasa. Gusto ko maging karamay mo. Gusto kong ayusin kahit papaano yung sira ko sa'yo. Alisin ang duming pilit naming idinikit sa pangalan mo. Natahimik si Talasa. Hindi kalaunan ay nagsalita na siya. Si Evan, ang kikilalaning ama ng baby ko. Hell no. He's not Evan. Sinabi ni Mikay na si Leo yun. Ang lalaking minahal mo noon na pinagpalit ka sa kapatid mo. Sa tingin mo ba, papayag ako? Hindi. Sa akin kayo ng baby ko. Tinignan siya ni Talasa at sa unang pagkakataon, hindi nagalit ang naninirahan sa kanyang mga mata. Sige, subukan mong manligaw. Pero pag nainis ako, ipapahabol kita sa mga tanod. Ngumiti si Kyle. Fair enough. Pero baka sabi sa mga tanod, wala akong balak na takbuhan sila. Kung hahabulin nila ako, para ikulong sa'yo. Napataas ang kilay ng dalaga at di kalaunan napangiti. Buwisit ka. Lumipas pa ang mga araw at pinakita ni Kyle na handa siyang ipaglaban nito kahit kanino man. Nilinis niya ang mga akusasyon sa kanya. Itinama ang mga maling paratang sa kanya. Isang araw ay nanonood ng telebisyon si Talasa nang makita niya sa press ang gwapong mukha ni Kyle. To the strongest woman I know, if you let me, I'll fight with you, not against you. Saglit na katahimikan bago muling nagsalita. Diretsyong tumingin sa mga kamera si Kyle. Alam kong marami sa inyo ang naghihintay ng intriga. Pero hayaan niyong ituwid ko ang isang bagay. At ito ay hindi dahil sa politika, kundi dahil sa katotohanan. Lahat ng paratang laban kay dating Mayor Talasadi at ang mga akusasyon ng katiwalian, iligal na relasyon at pagsasamantala sa kapangyarihan ay walang batayan. At kung sino man sa inyo ang may ebidensya na si Talasa nga ang nasa kumalat na scandal video, lumapit kayo ngayon. Walang kumibo, walang lumapit, pawang katahimikan lang. Wala. Dahil hindi siya yon. At alam kong hindi siya yon. Dahil kilala ko ang katawan ng babaeng iyon. Memoryado ko ang bawat detalye. At hindi ito ang katawan ng taong mahal ko. May kumunot ang noo, may napatigil sa pagsusulat, may napamura dahil sa gulat. Inaasahan na ito ni Kyle. The woman in that video is not Talasadi, and I should know. Because the woman I love. Kinakabahan siya, pero tuloy ang titig niya sa kamera. Is the mother of my child. The woman who changed the way I see life. And the woman I want to marry.
Her name is Talasa D. And she deserves more than silence. She deserves respect and love. Sabay niyang nilabas ang isang dokumento, mga resulta ng internal investigation. Nagpasimula ako ng investigasyon sa campaign team ko. Lahat na nagpakalat ng peking balita at edited photos, ngayon ay under formal complaint. Alam ko, late na ako para bumawi sa lahat ng sakit na naidulot ko sa kanya. Pero hindi pa uli ang lahat para itama ang mali. Sa harap ng maliit na TV, sa District 9 unit ni Talasa, nakaupo siya. Namumugto ang mata, pero hindi mapigilan ang mapangiti. Nakatulala. Sabi ko na nga ba kinain na ni Vice ang sarili niyang mga sinabi. Saad ni Mikay, natawa si Talasa sa gitna ng paghikbi. Buwisit siya. Ginamit pa pangalan ko sa press con. Kasi naman, Mayora, memorisado raw niya yung katawan mo. Kinikilig na saad ni Mikay. Talagang memoryado niya. Ilang beses kaya niya itong nilamutak. Tarantado talaga yun. At sa bawat araw na lumilipas, dahan-dahang muling bumukas ang puso ni Talasa. Hindi dahil sa pagsisisi ni Kyle, kundi dahil sa pangakong this time, she would love with her eyes wide open. Nagpakita si Kyle kinabukasan sa harap ng pintuan ni Talasa. You turned this into something I didn't want. And now, I don't even know if I want to leave. Dapat hindi mo yan ginawa, Kyle. Paano na lang ang pangalan ko? Pangalan ng mga Bustamante. Hindi pangalan ko ang iniisip ko ngayon. Then what? You. Sa simpleng gabi sa District 9, lumuhod si Kyle sa harap ni Talasa. Hawak ang maliit na kahon. Hindi ko napapakinggan ang pangalan namin, ang politika o ang mundo. Ikaw ang pipiliin ko, araw-araw. Pakasalan mo ako, Talasa D. Napangiti si Talasa, hindi dahil sa singsing, kundi dahil sa wakas. Totoo na ang lahat. Ang bilis mo naman po. Dati, nilabanan natin ang isa't isa. Ngayon, pipiliin na natin ang isa't isa. Ilang buwan ang lumipas at tuluyang sumuko na si Talasa sa pagmamahal. Sa isang tahimik na simbahan, ikinasal sila. Wala nang kumpanya, intriga o galit. Tanging pagmamahalan lang ang namayani. Hindi apelyido o boto ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang taong pinipili mong mahalin. Kahit na wala kayong dapat patunayan. Dahil naniniwala sila ngayon na ang tunay na pagmamahal ay hindi tungkol sa pangalan o ang kapangyarihan, kundi sa tapang na itama ang mali at piliin ang tao na mahal mo, kahit pa ilang beses kayong nasaktan. At iyon ang pinili nila ni Talasa. Ang kanilang pagmamahalan, kahit na puno ng galit at sakit ang nakaraan ng kanilang angkan, dahil walang mali sa pagmamahal. Wakas.